Po, magandang hapon mga kabarangay, kahit po maulan. August 7 na po at Biyernes. Araw ng Biyernes, ganap na alas 5:55 po ng hapon. Maraming salamat po sa mga tumugon sa ating panawagan na ipahayag ang ating damdamin. Ang masidhing pagtutol po dito po sa isinusulong na naman ng pagpopospon po ng barangay at SK election. Yes po, napakarami na po ngayon yung mga nagising at talagang nakikita ko sa bawat content creator po na tumatalakay sa usaping barangay at SK election ay lagi po, yes, napaka-positibo po ngayon ng mga komento at natatakpan na po yung puro pabor sa pagpopospon po ng halalan. Mga kabarangay, tayo po ay tutol. Hindi po dahil tayo po ay nagnanasa na humabol. Tutol po tayo dahil inaalisan po ng karapatan ng mga taong ito, ng mga nagsusulong na ito, ng karapatang pumili, bumoto ng magiging leader, ang mga mamamayan. Isipin mo, mga kabarangay, 5 taon, halimbawa, 5 taon, ang sinasabi nila na napakagandang termino para makagawa ng mabuti yung mga nanunungkulan. Yes po, hindi naman tayo hadlang. Kahit gawin pang 10 taon yan, mga kabarangay. Hindi ba nararapat lamang po na tayo ang pumili? Mamamayan, taga-barangay ang pipili ng kanilang mga magiging leader dahil nga hinabaan na ang termino nito. Pwede naman po nilang gawin. Amyendahan. Kahit gawin nga na 10 taon pa, sabi ko nga po, basta kailangan lamang po na matuloy muna ang barangay at SK election. Mga kabarangay, yan nga po, hindi pa nga po na-i-implement. Hindi pa nga po naipapatupad o hindi pa nakita kung ano ang epekto nitong term setting na ginawa po nila. Gusto na naman nilang palitan na naman. Term setting, ngayon daw po ay term fixing. Nanalo po ang term setting na ito, bagamat pinospon po nito ang halalan, pero ang kanilang argumento po ay bahagi o epekto lamang ng pagseset ng termino, kaya napospon ang halalan. Ganito din na naman ba ang kanila pong sasabihin na bahagi at epekto lamang ng kanilang pagpipix ng termino, kaya mapopospon na naman ang halalan? Hindi po ba pagpopospon talaga yan? Mga kabarangay, ang mga mambabatas po natin ay walang kapangyarihan o karapatan na ipospon po ang halalan. Yan po ang katotohanan. Wala po silang karapatan na magpospon ng halalan. Maliban siguro kung mayroong compelling reason po talaga. Magulo na ang buong Pilipinas, marami na ang nagugutom, halos nag-aaway na. Siguro po, baka. Kaya muli po mga kabarangay, ako po ay nananawagan sa lahat na ipakita po natin ang ating masidhing pagtutol sa mga nagsusulong nito. Dahil malinaw po na personal interest lamang po ng mga taong yan. Yes po, para magamit nila yung mga nakaupo at para hindi sila gumastos dahil kagagastos lamang po nila. Ito pa po, kapag natuloy ang barangay at SK election 2026, yes, siyempre obligadong gumastos ang mga yan. 27, 28, hahabol na naman, gastos na naman po. Yan po ang katotohanan mga kabarangay, kaya ginagawa po nila ang lahat ng paraan upang ito po ay mapospon. Na wag po nating hahayaan na mangyari mga kabarangay. Nandyan na po at nagsalita na po ang isang napaka-giting, magaling na abogado na nakahanda na po siya. Natutulan po ito at muli po ay handa siyang humarap sa Korte Suprema upang ang isinusulong po na ito na pagyurak sa dangal ng Pilipino, yes po, pagsasamantala sa demokrasya ay tututulan niyang muli. Nandiyan po si Attorney Makalintal, nakasama natin. Samahan naman po natin siya at suportahan. Real Talks.
based on facts.